mapagpalang araw po sa ating lahat. Maraming salamat po sa kabutihan ng Panginoon sa atin. Nawa na sa mabuti po kayong kalagayan ngayon. Tayo pong muli ay mag-aaral at magbubulay-bulay po ng mga salita ng Diyos sa Biblia. Wala po itong bayad at libre ko po itong tinanggap at libre ko din po itong ibabahagi sa inyo ngayon. Nawa makinig po tayo hanggang sa dulo at nawa mabless po tayo sa mensahe. May tanong lamang po ako, nawa magpakatotoo po tayo sa ating mga sarili. Sagutin mo po itong katanungan na ito sa iyong sarili. Alam mo po ang sagot kung oo o hindi pa po. Ito po ang tanong. Ligtas ka na po ba? Are you saved? Sagutin mo po ang tanong. Ito po isa pa pong tanong. Kung sakaling darating po sa iyo ang panahon ng kamatayan mo, nakakasiguro ka na po ba na sa langit ka patutungo? Are you 100% sure that you are going to heaven when you die? Sagutin mo po itong tanong na ito kung oo o hindi sa iyong sarili. Pero kung sa tingin mo po na hindi mo pa po tiyak na sa langit ka pupunta pag namatay ka, ay kinakailangan mo po itong malaman at kinakailangan mo po itong maunawaan at maligtas po ngayong sandaling ito, ngayong pong oras na ito. Huwag po nating skip, huwag po nating i-reject. Tapusin lamang po natin ang pakikinig ng mensahe pong ito. Amen po. Topic po natin ngayon, kaligtasan ng ating kaluluwa. Mula saan? Sa kaparusahan, sa kapahamakan, sa impyernong lugar. Sabi po ng Biblia, sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4, the Bible says, kung may Bible po kayo, buksan po natin ito. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also ye have received, and wherein ye stand. Verse 2, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preached unto you, unless ye have believed in vain. Verse 3, for I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures. Verse 4, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the Scriptures. Magsimula po muna tayo sa isang panalangin para sa karunungan at pag-unawa po habang tinutuklas po natin, inaalam po natin ang mga turo po ng Biblia. Let's pray first po. Pikit po natin ating mata at iyon po ang ating ulo bilang paggalang po sa salita po ng Panginoon, sa Panginoon. Panalangin na po tayo. Our most precious God, Father in heaven, our Savior, Lord God, maraming salamat po sa great privilege na ako po ay magamit instrumento sa preaching po ng inyong po mga salita. Lord God, wala po akong kakayahan, wala po akong magagawa kung wala po kayo. Ako po ay isang mababang lingkod lamang po. Bless me mightily in this time, in this moment po. Ikaw po nawa, Lord God, ang makita. Ikaw po nawa ang maitaas. Ngayon, patawarin niyo lamang po kami sa aming pong mga nagagawang kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. Pagasan niyo rin po kami, Panginoon, ang inyong pong banal na dugo ng inyong anak na sa Panginoong Jesus. Lord God, Holy Spirit, ikaw po nawa ang magturo sa bawat isa. Bigyan niyo lamang po ako ng pananalita at bigyan niyo rin po ako ng more knowledge and wisdom at ang unawa po sa bawat isa. Samahan niyo po kami at mag-bless po kami sa mensahe. Kung niyo po ngayaan ang kaaway na si Satanas at ang mga demonyo na makapangambala at ang mga distractions po, Lord God, na makapangambala po sa amin na makapag
focus po kami na makapakinig po sa matapos ang mensahe pong ito ng inyong po mga salita. Maraming salamat po. Ito pong aking dalangin, pinapasalamatan sa pangalan ng Panginoong Jesus na aming Diyos sa tagapagligtas at sa tulong at gabay ng Banal na Espiritu Ama. Amen. Amen po. Praise God. Purihin po ang Panginoon. Dito po sa verse po na binasa po natin sa Book of 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4. Ito pong mga talatang ito ay nagpapakita po ng pangunahing mensahe ng kaligtasan ng Ebanghelyo, ng magandang balita ng Gospel of Christ na ipinangaral po ito ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Ang mga talata pong ito ay nagpapakita ng mga pundasyong paniniwala ng pananampalatayang Kristiyano na nagpapakita po ng kamatayan, paglilibing, at muling pagkabuhay ni Jesucristo. Pinagtitibay po ni Apostol Pablo, ang sakripisyong kamatayan ni Kristo para sa ating mga kasalanan. Yan po yung purpose. Ang kanyang paglilibing at ang kanyang matagumpay na muling pagkabuhay sa ikatlong araw ay ang sentro po ng mensahe ng magandang balita ng Ebanghelyo ng kaligtasan ng Gospel po, sa pamamagitan po ng paniniwala sa gawaing pagbabayad sala ni Kristo at sa kanyang pagkabuhay na mag-uli. Ang mga tao po, ang bawat individual ay naligtas at natatanggap ang kaloob na kaligtasan na mula po mismo sa Diyos. Sa 1 Corinthians 15 verse 1 to 4, ito po ay nagpapakita ng mahalagang katotohanan ng Ebanghelyo at ang pagbabagong kapangyarihan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo para sa lahat ng naniniwala po sa Kanya. Mahalagang maunawaan po muna natin yung pag-unawa sa impyerno. Ang katotohanan ng paghuhukom at katotohanan ng pagtubos sa ating lahat. Ito po yung mga turo ng Biblia tungkol sa paghatol, tungkol po sa kaparusahan, at tungkol po sa mga kahihinatnan, mga resulta, consequences ng ating pong mga kasalanan sa Panginoon, sa harap ng Diyos. Ito po sa ating pong pag-aaralan, meron po tayong mga points na pag-aaralan. Point number 1 po, ang katotohanan ng impyerno. Meron pong katotohanan tungkol po sa impyerno, sinabi po ng Biblia. Sabi po ng Biblia sa Matthew chapter 25 verse 41. Kung may Bible po tayo, sundan po natin ang pag-aaral. Matthew chapter 25 verse 41, the Bible says, "Then shall he say also unto them on the left hand, Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels." Kung magkagayoy, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, "Magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, at pasapoy na walang hanggan, na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel." Ito po sa talatang binasa po natin, sa mga verses na binasa, sa verse po na binasa natin, ito po ay naglalarawan ng isang eksena ng huling paghukom kung saan inilarawan ni Jesus ang kapalaran ng mga taong nahiwalay sa Kanya. Dito po sinabi po ng Biblia, "Lumayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa." Ito po ay nagpapahayag ng walang hanggang paghihiwalay sa Diyos para sa mga tumanggi sa Kanya. At ang pagbanggit naman po ng walang hanggang apoy ay ang walang hanggang kaparusahan po at walang hanggang pagdurusa
na naghihintay po sa mga taong tumanggi, sa mga taong nahatulan na. Sa mga nahatulan na. Sa lahat ng mga nahatulan. Ang talata po ay nagpapakita ng kabigatan, kalubhaan ng kasalanan at ang mga kahihinatnan ng pagtanggi sa alok po ng Diyos ng kaligtasan sa bawat tao, sa bawat isa po sa atin, na nagpapakita ng katotohanan ng walang hanggang paghihiwalay sa Diyos sa isang lugar ng kaparusahan na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga anghel, sa mga demonyo po. Ang mga salita ni Jesus tungkol sa pagkakaroon ng impyerno bilang isang lugar na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Ito po yung mga biblikal na katotohanan. Ito po yung biblikal na katotohanan ng impyerno bilang isang tunay. Totoo po ang impyerno at walang hanggang lugar ng paghihiwalay sa Diyos para sa mga tumanggi sa Kanya. Ito po yung point 1 po natin, ang katotohanan ng impyerno. Sabi ng Panginoon, "Then shall he say also unto them on the left hand." Sa mga nasa kaliwa po, sasabihin ng Panginoon, "Depart from me. Lumayo kayo sa akin. Magsilayo kayo sa akin. Accursed, kayong mga sinumpa into everlasting fire." Ang impyerno po ay walang hanggan po yun. Walang hanggang apoy. At ang walang hanggang apoy po na yan ay hindi po yan para sa mga tao. Ito po ay prepared po yan. Prepared for the devil and his angels. Ang Diyos po, mahal na mahal po ang tao. Lahat po tayong tao dito sa mundong ito na nabubuhay pa, lahat po ng tao sa buong mundo ay mahal na mahal po ng Diyos. Alalahanin po natin yan. Mahal ka ng Panginoon. Ayaw ka niyang mapunta sa impyerno. Ayaw ka niyang mapahamak. Kaya nga po binabahagi po sa iyo ang mensahe ngayon upang tayo po ay magkaroon ng pagkakataon, ng pag-asa na maligtas po. Na malaman po natin, na matiyak po natin na habang buhay pa po tayo dito sa mundong ito ay sa langit po tayo pupunta. Point 2 po, ang mga bunga ng kasalanan. Ibig sabihin yung mga resulta po ng kasalanan. Sabi po ng Biblia sa Romans chapter 6 verse 23, buksan po natin ang ating pong Biblia. The Bible says, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord." Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, natapat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ito po yung pagkakaiba. Iniambing po ng talatang ito ang mga kahihinatnan ng kasalanan sa kaloob ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo. Ipinapakita nito ang kahihinatnan ng kasalanan ay espiritual na kamatayan at pagkaiwalay sa Diyos, na nagpapakita ng kabigatan at bigat ng kasalanan, kalubhaan po ng kasalanan. Ganun pa man, inihaharap din po nito, pinapakita po nito ang mapagbiyayang kaloob na buhay na walang hanggan na inialay ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Pinapakita po ng talatang ito ang pagkakaiba sa pagitan ng karapat-dapat na mga bunga ng kasalanan at ng di sana nararapat na kaloob na buhay na walang hanggan. Hindi po tayo karapat-dapat sa buhay na walang hanggan, pero tayo po ay pinagkakalooban po ng Panginoon ng libre.
natatagpuan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus bilang ang paraan ng pakikipagkasundo sa Diyos. Yun lamang po yung paraan at ng pangako ng buhay na walang hanggan. Tinutukoy din po nito yung koneksyon sa pagitan ng kasalanan at sa pagitan ng kamatayan. Na nagbibigay pahayag sa spiritual na kamatayan at pag-iiwalay sa Diyos na dahilan ng kasalanan, na bunga ng kasalanan. Ang kabigatan ng kasalanan at ang mga kahihinatnan o resulta nito sa atin pong buhay. Na binibigyang pahayag ang pangangailangan para sa pagsisisi at pagtubos sa pamamagitan ni Kristo. Point 3 po natin, dito po sa point 2 po muna, sinabi po dito ang mga bunga ng kasalanan. Sabi sa Romans chapter 6 verse 23, "For the wages of sin is death." Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Wages, ibig sabihin po, plural po ito. May dalawang uri po ng kamatayan sa Biblia. Yung unang kamatayan, ito po ay physical na kamatayan. Ang ibig sabihin po ng kamatayan, ito po ay pagkahiwalay. At ang ibig sabihin po ng physical na kamatayan, ito po yung pagkahiwalay ng kaluluwa ng isang tao sa kanyang physical na katawan. Ihiwalay po yung kaluluwa sa katawan. Yung katawan po ay babalik lamang po sa alab. At yung kaluluwa, yan po yung may walang hanggang patutunguhan, may walang hanggang mapupuntahan, may walang hanggang destinasyon, either sa langit o sa impyerno po. Yan po yung unang kamatayan, physical na kamatayan. Ito pong nahawakan po natin, ito pong katawan po natin ay babalik lamang po yan sa alabok at hihiwalay po yung kaluluwa po natin sa ating katawan. Pangalawang uri naman po ng kamatayan na sinasabi ng Biblia sa Revelation chapter 21 verse 8. Buksan po natin ang ating mga Biblia. Ito pong sabi ng Panginoon ng Biblia, Revelation chapter 21 verse 8, tungkol po sa ikalawang kamatayan. Bible says, "But the fearful and unbelieving and the abominable and murderers and whoremongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death." Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang pagnininga sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Yan po yung listahan ng mga kasalanan po na nagagawa ng tao. At sabi ng Biblia, ito po ay ang siyang ikalawang kamatayan, which is the second death. At sabi po ng Biblia sa Romans chapter 20 verse 10, "And the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and shall be tormented day and night forever and ever." Yan po yung ikalawang kamatayan. Pagkahiwalay po, sabihin po na ikalawang kamatayan, pagkahiwalay sa presensya ng Diyos ng walang hanggan. Sabihin po, malayo na po ang Diyos. Kapag nahatulan na po sa lake of fire ang
sa Revelation chapter 20 verse 14, and death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. At ang kamatayan at ang impyerno ay ibinulid o itinapon sa dagat-dagatang apoy, sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Sa makatwid ay ang lake of fire po. Sabi ng Biblia sa verse 15, Revelation chapter 20 verse 15, and whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. At kung ang sino man ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay ay ibinulid o itatapon sa dagat-dagatang apoy. Cast into the lake of fire. Yan po yung ibig sabihin po ng ikalawang kamatayan. Yung second death po, for the wages of sin is that pagkahiwalay sa Diyos araw at gabi, magpakailan-kailanman. Yun po yung ibig sabihin ng kabayaran ng kasalanan. Ang bayad po ng kasalanan ay kamatayan. Pagkahiwalay ng kaluluwa ng tao mula sa harapan at presensya ng Diyos ng walang hanggan. Point 3 po natin, ang panawagan sa pagsisisi. Luke, buksan po natin ang ating mga Biblia sa book of Luke chapter 13 verse 3. The Bible says, I tell you, nay, but except ye repent, ye shall all likewise perish. Sinasabi ko sa inyo, hindi natapat, malibang kayo'y mangagsisi, ay mga mamatay kayong lahat sa gayon ding paraan. Ito po sa talata pong ito na binasa po natin ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagsisisi bilang isang kinakailangang tugon upang maiwasan ang espiritual na pagkawasak. Nagbabala si Jesus na kung walang pagsisisi, lahat ng individual ay haharap sa katulad na kapalaran ng espiritual na pagkasira at pagkahiwalay sa Diyos. Ang talata po ay nagpapakita ng pagkamadalian, pagkaapurahan at kahalagahan ng pagtalikod sa kasalanan, paghingi ng kapatawaran sa Diyos at pagyakap sa isang bagong paraan ng pamumuhay na naaayon sa kalooban ng Diyos. Ito po ay nagsisilbing tawag sa pagkilos para sa mga bawat individual, sa bawat tao na kilalanin ang kanilang pangangailangan para sa pagsisisi at piliin ang landas ng kaligtasan at pakikipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ng tunay, tapat na pagsisisi at pananampalataya. Ang turo po ni Jesus sa kahalagahan ng pagsisisi na nagbababala, na nagwa-warning na kung walang pagsisisi, lahat ay mapapahamak din. Ang pagmamadali ng pagtalikod sa kasalanan, paghingi ng kapatawaran at pagtanggap sa alok ng kaligtasan ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Dito po sa point 3, ang panawagan sa pagsisisi. Luke chapter 13 verse 3, I tell you, sinasabi ko sa inyo, nay, hindi, but except ye repent, datapwat malibang kayo'y mangagsisi, ye shall all likewise perish. Ay mga mamatay kayong lahat sa gayon ding
paraan. Perish, sabi po ng Biblia. Point 4, ang pag-asa ng katubusan. Sabi po ng Biblia sa John chapter 3 verse 16, saan po natin mga Biblia, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po yung heart ng Bible. Ang kilala pong talatang ito ay nagpapakita ng kakayahan ng mensahe ng Ebanghelyo, ang magandang balita ng Gospel. Pinapakita po nito ang lalim ng pag-ibig ng Diyos. Sobrang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. May pinapakita sa pamamagitan ng sakripisyong kaloob ng kanyang anak, si Jesucristo. Nabuhos po ang dugo ng Panginoong Hesus para sa kabayaran po ng ating mga kasalanan, para sa kapatawaran po ng ating mga kasalanan. Ito po sa binasa po natin sa John chapter 3 verse 16, ang talata pong ito ay nagpapakita ng alok ng kaligtasan at buhay na walang hanggan sa lahat ng naniniwala kay Jesus sa pamamagitan ng paglalagay ng pananampalataya sa Kanya. Ang mga tao po, bawat tao ay maaaring maligtas mula sa spiritual na kamatayan o yung ikalawang kamatayan po na binanggit po natin sa Romans chapter 6 verse 23, sa Revelation chapter 21 verse 8, at pagkahiwalay sa Diyos ng walang hanggan. Sa halip, matanggap ang kaloob na buhay na walang hanggan ay pinagkakaloob po ng Diyos sa bawat tatanggap ng Kanya pong alok, ng Kanya pong regalo sa bawat isa po, sa lahat po ng tao, maging sayo po na nakikinig po ngayon. Dito po sa John chapter 3 verse 16 ay nagpapakita po ito ng pangunahing tungkulin ng pananampalataya kay Jesus bilang paraan upang maranasan ang pag-ibig ng Diyos, upang maranasan ang biyaya ng Diyos, at upang maranasan ang pangako ng buhay na walang hanggan para po sa lahat ng naniniwala sa Kanya. Ito po ay isang mensahe ng pagmamahal, ng pag-ibig ng Diyos sa buong sangkatauhan, sa lahat po ng tao, at mensahe ng pagtubos ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang kaisa-isang anak na si Jesus, na nag-aalok ng buhay na walang hanggan sa lahat ng naniniwala sa Kanya. Kung paano ang pagnanais po ng Diyos, gustong-gusto po ng Diyos na lahat po ng tao na nabubuhay ngayon, na lahat ay maligtas at makarating po sa kaalaman ng katotohanan na nagbibigay ng pag-asa para sa lahat, at isang paraan ng pagtakas, pag-iwas, paglayo, pagtakbo, pag-alis mula sa paghatol ng impyerno. Sabi po ng Biblia sa book of John chapter 5 verse 24, sampulan na natin mga Biblia. Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word, and believeth on him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life.
Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. At hindi mapapasok sa paghatol. Hindi na po mapupunta sa impyernong lugar. Hindi na po mahahatulan sa kaparusahan sa ikalawang kamatayan, sa lake of fire, hindi na po mahahatulan. Sabi ng Biblia, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Patungo dapat po tayo sa impyerno, karapat dapat po tayo sa impyerno. Ngunit, dahil po sa biyaya po ng Panginoon, dahil sa kaloob po na buhay na walang hanggan ng Panginoon, sa bawat isa po sa atin, hindi na po tayo mapapasok sa paghatol. Kundi lumipat na tayo sa kabuhayan, sa buhay na walang hanggan, sa everlasting life na pinagkakaloob po ng Panginoon, hath everlasting life, dahil mayroon na po tayong buhay na walang hanggan, what is passed from death unto life. Inilipat na mula sa kamatayan tungo sa buhay. Yan po yung point 4, ang pag-asa ng katubusan. John 3:16, for God so loved the world. Sinabi dito, so love. I love you so much. Mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Lahat po ng tao sa buong mundo, mahal ng Diyos. Mayaman, mahirap, ano man pong katayuan, ano man pong mga nakaraan po natin, mga kasalanang nagawa po natin, hindi po dyan nakatingin ang Panginoon, kundi nakatingin po sa iyo ang Panginoon. Nais ka po niyang maligtas, nais ka po niyang bigyan ng regalo. Nasa sa iyo po ang tugon, pagsagot, kung tatanggapin mo po ba ang kanya pong regalo. Dawa matanggap po natin, tanggapin po natin ang regalo ng Diyos na buhay na walang hanggan sa bawat isa po sa atin. At upang makasama po natin ang Panginoon ng walang hanggan, magpapasalamat po tayo na isang araw may nagbahagi po sa atin ang salita ng Diyos at tayo po ay naligtas. Sabi ng Biblia that He gave His only begotten Son. Binigay niya, ang Diyos Ama, binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, begotten, ibig sabihin ng begotten, only, begotten, kaisa-isa po yan. Wala na pong ibang anak ang Diyos, kundi isa lang po ang anak ng Diyos, si Jesus Christ lamang po. At tayo po ay magiging anak rin po ng Panginoon kung tatanggapin po natin ang anak ng Diyos na si Jesus Christ. Sabi ng Biblia that whosoever, sinabi po dito whosoever, kahit sino po yan, kahit sino ka pa po, hindi po nakatingin ng Panginoon sa gaano kalaking nagawa po nating kasalanan sa talan po ng buhay po natin. Sabi ng Panginoon ng Biblia, whosoever, ano man po yung religion po natin, ano man po yung katayuan po natin sa buhay, whosoever po, bata, nakakalam ng mabuti at masama, matanda, binata, dalaga, o ano man pong, kung sino ka man po na nakikinig ng salita po ng Panginoon at nakakaunawa, whosoever believeth, may TH po, continue po, kahit sino po na maniniwala, continuous na maniniwala kay Jesus Christ, sabi ng Biblia, should not perish. Hindi na po mapaparusahan, hindi na po mapapahamak, hindi na po mapupunta sa impyernong lugar. Sabi ng Biblia, but have everlasting life. Kundi mayroon walang hanggang buhay. Magkaroon ng walang hanggang buhay. Have everlasting life. Point 5 po. Ang pagpili ng kaligtasan. Buksan po natin ating mga Biblia sa Book of Joshua, chapter 24, verse 15. Joshua, chapter 24, verse 15.
The Bible says, "And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom ye will serve, whether the gods which your fathers served, that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord." At kung inaakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos ng inyong mga magulang na pinaglingkuran sa dako roon ng ilog, o ang Diyos ng mga Amoreo na ang lupain nila ay inyong tinatahanan, ngunit sa ganang akin at ng aking sangbahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Ito po sa verse na binasa po natin, ito po ay nagpapakita ng isang makapangyarihang pagpapahayag ng pangako sa paglilingkod sa Panginoon. Hinahamon ni Joshua ang mga tao na pumili kung sino ang kanilang paglilingkuran, na nagpapakita ng kahalagahan ng personal na desisyon at pag-aalay sa Diyos. Inihambing niya ang mga huwad na Diyos ng nakaraan sa pagpili na maglingkod sa iisang tunay at buhay na Diyos. Ang talata po ay nagpapakita ng ideya ng bawat individual na meron pong responsibilidad at ang pangangailangang piliin na sundin ang Diyos ng buong puso. Ang pagdeklara ni Joshua ay nagpapakita sa kanyang hindi natitinag na pangako sa paglilingkod sa Panginoon, at nagpapakita ng halimbawa para sa iba na unahin ang katapatan, unahin ang debosyon sa Diyos sa kanilang buhay. Pagpili na inilatag sa harap ng sangkatauhan upang piliin kung sino ang kanilang paglilingkuran, alinman sa Diyos para sa buhay o kasalanan para sa kamatayan. Gumawa ng desisyon na sundin si Kristo, tanggapin ang kanyang regalo ng kaligtasan at iwasan ang mga kahihinatnan ng kasalanan at paghihiwalay sa Diyos sa impyerno. Ang Diyos po meron pong regalo. Sabi ng Biblia, "But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord." Ang regalo po ay hindi mo na kailangan bayaran, paghirapan pa. Ang regalo po ay kailangan na lamang pong tanggapin. At ang regalo po ay walang bayad. At ang regalo po ay libre. Ganun po ang binibigay ng Panginoon ngayon. Regalo na buhay na walang hanggan. But the gift of God, ang regalo ng Diyos sa iyo ngayon, ang regalo ng Diyos, but the gift of God is eternal life. Walang hanggang buhay. Kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Through Jesus Christ, our Lord. Ito naman po, pamuhayan. Dito sa verse po na binasa po natin, sa point 5, ang pagpili ng kaligtasan. Piliin po natin yung kaligtasan na inaalok ng Diyos sa atin ngayon.
naman po pamuhayan po natin o yung pagtugon po natin sa mensahe ngayon, ang tanging solusyon lamang po, yung pag-alam po natin na ang tanging solusyon o remedy sa kabayaran ng kasalanan mo, kasalanan ko, kasalanan nating lahat ng tao sa buong mundo, ay si Panginoong Hesus lamang po ang tanging solusyon niyan. Sabi po sa John chapter 14 verse 6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by me. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ang talata pong ito ay nagpapakita ng malalim na pahayag na ginawa ni Jesus na pinapakita ang kanyang tungkulin bilang landas patungo sa Diyos Ama. Pinahayag ni Jesus ang kanyang sarili bilang ang daan, ang katotohanan, at ang buhay, na walang makakarating sa Ama maliban sa pamamagitan niya. Dito po sa John chapter 14 verse 6, ito po ay nagpapakita ng kakaiba at pangunahing tungkulin ni Jesus sa plano ng kaligtasan, na pinapakita na siya ang tanging paraan kung saan ang bawat tao ay maaaring magkaroon ng kaugnayan sa Diyos at tumanggap ng walang hanggang buhay. Ito pong talatang ito ay nagpapakita ng pundasyon ng paniniwalang Kristiyano sa kahalagahan ng pananampalataya kay Jesus bilang tagapamagitan sa sangkatauhan at sa Diyos. Ang pinagmulan ng katotohanan at ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan sa bawat taong tatanggap ng kanya pong alok, ng kanya pong regalo sa bawat tao. Sa iyo, sa akin, at sa lahat po ng tao sa buong mundo. Buksan din po natin ating mga Biblia sa Book of Acts chapter 4 verse 12. The Bible says, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Dito po sa talatang ito ay nagpapahayag ng kaligtasan sa pamamagitan lamang po ni Jesucristo. Pinapakita nito na ang kaligtasan ay matatagpuan lamang po sa Kanya, kay Jesus Christ. At ang Kanyang pangalan, ang tanging paraan kung saan ang bawat tao ay maaaring maligtas. Sa Book of Acts chapter 4 verse 12, ito po ay nagpapakita ng kakaiba at pangunahing tungkulin ni Jesus sa plano ng kaligtasan, na ang pangangailangan ng pananampalataya sa Kanya para sa pagtubos at pakikipagkasundo sa banal na Diyos. Ang talata po ay nagpapakita ng pundasyon na si Jesus ang tanging daan, ang tanging katotohanan, at ang tanging buhay, at walang ibang pangalan ang nag-aalok ng kaligtasan maliban sa Kanya. Sabi rin po sa Romans chapter 5 verse 8 to 9, the Bible says, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Verse 9, much more then, being now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. Katapwat ipinagtatagubilin ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo'y mga
makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Tugha pa nga, ngayong inaaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay mangaliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Pinapakita po ng talatang ito ang sobrang pag-ibig ng Diyos at ang gawaing pagtubos ni Jesucristo. Pinapakita po nito, pinapakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa sangkatauhan, sa lahat po ng tao sa buong mundo, sa pamamagitan po ng pagdadala kay Kristo upang mamatay para sa atin. Kahit nung tayo po ay makasalanan pa, at hindi po karapat-dapat sa gayong pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao, sa bawat isa po sa atin, sa pamamagitan po ng sakripisyo ni Kristo at ng kanyang ibinuhos na dugo para sa kapatawaran po ng ating mga kasalanan, ang mga mananampalataya ay inaring ganap o pinatawad na sa harap ng Diyos. Ibig sabihin po sila ay ipinahayag na matuwid sa harapan ng Diyos at pinatawad na sa kanilang mga kasalanan. Ang mga talata pong ito ay nagpapahayag ng katiyakan na sa pamamagitan ni Kristo, ang mga mananampalataya, ang bawat mananampalataya ay naligtas na mula sa puot ng Diyos at nakipagkasundo sa Kanya. Dito po sa Romans chapter 5 verse 8 to 9, ito po ay nagpapakita ng kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos at ang kaligtasan na iniaalok sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Basahin po natin ang ating mga Biblia sa Romans chapter 10 verse 9 to 10. The Bible says that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Verse 10, For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Sapagkat kung ipahahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maghuli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Sapagkat ang tao'y nananampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Pinapaliwanag po ng mga talatang ito ang proseso ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Ang mga mananampalataya ay tinawag upang ipahayag sa kanilang mga bibig na si Jesus ay Panginoon at upang maniwala sa kanilang mga puso na binuhay siya ng Diyos mula sa mga patay. Ang pagtatapat ng pananampalataya at paniniwala sa muling pagkabuhay ay ang pundasyon ng kaligtasan. Ang mga talata po ating binasa ay nagpapakita ng kahalagahan ng parehong panloob na paniniwala at panlabas na pagtatapat sa proseso po ng pagtanggap ng kaligtasan. Sa pamamagitan ng tunay na paniniwala kay Jesus at hayagang pagtatapat sa Kanya bilang Panginoon, ang bawat tao po ay inaaring ganap o pinatawad sa harap ng Diyos at tumatanggap ng kaloob ng kaligtasan. Romans chapter 10 verse 9 to 10 po ay nagpapakita ng kahalagahan ng pananampalataya at kahalagahan ng pagtatapat para sa kaligtasan at para sa katwiran. Meron po ako ditong isang halimbawang panalangin. Halimbawa lamang po ito at ang Panginoon po ang nagliligtas. Have faith in Him, Jesus Christ alone, in the Lord Jesus Christ alone,
Jesus saves souls. Panalangin po tayo. Guide ko po kayo sa panalangin. At nawa, marami po tayong naunawaan sa salita po ng Panginoon. Ito po sabi ng Biblia sa Romans chapter 10 verse 9 to 10. But if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. If you want to be saved, confess it to the Lord right now. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Tayo po yung manalangin na. Ipikit po natin ating mga mata. Atiyo ko po ang ating ulo. Sabihin po natin ngayon sa Panginoon, sunod po kayo sa panalangin. Maraming salamat po sa pagtugon. Panalangin na po tayo. Sabihin po natin sa Panginoon, dakilang Diyos, Ama sa langit, nauunawaan ko na po na ako ay makasalanan at karapat-dapat sa kaparusahan sa impyernong lugar. Ngunit, naniniwala po ako kay Jesucristo na buhay siya, namatay siya, inilibing siya, at nabuhay siyang muli sa ikatlong araw ayon sa mga banal na kasulatan. Nagsisisi po ako ngayon sa lahat ng aking mga kasalanan. Panginoon, kahabagan mo po ako na makasalanan. Patawarin mo po nawa ako. Tinatanggap ko ngayon si Jesus ng aking buong puso bilang aking personal na Panginoon at aking tagapagligtas.